Yun po na yan. Pero bago pang lahat, binabati po muna natin si Sir Direk ng isang mapagpala. Magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohan na Idugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers, sir. Hello, sir. Good morning po. Hello po, good morning po sa ating lahat sa Bombo Radio Dagupan and sa ating mga tagapakinig po. And in behalf po ng aming CNR officer, Senro Engineer Noriel Nesperos, isang makakalikasang umaga po sa ating lahat. Yes po. Tao ba, Sir Derek, yung pag-pronounce natin ng pangalan po ninyo? Yes po, ma'am. Yes po. Thank you po. Sir, unang-una sa lahat, sa Sendro ba, may mga nare-report na rin na mga snake encounter or sightings dito po sa ating probinsya for the past few weeks and days dahil po sa mga naranasan po nating mga pag-ulan at pagbaha? Ay, yes po, ma'am. Bali, kahapon po na-turn over na rin po yung parang reticulated python po from the LGU Kalasyaw, yung nahuli po. And then may mga turnover snakes din po from other non-government organizations like yung Newt Pangasinan. Sila po yung parang naka-rescue and then tina-turn over po sa DNR Sendro. Yes po. Sir Derek, Yes, po. ano ba yung dahilan kung bakit kapag ganitong panahon lumalabas ito pong mga ahas po na ito sa kanilang lungga, Sir Derek? Yes po. Dahil ngayon po is may mga floodings po sa ating mga areas. Yung mga natural na tirahan din po ng mga ahas is nababasa or na-flood. So, ayun po, yung parang naghahanap po sila ng dry or area na pwede nilang puntahan. Second po, aside from na-flood yung kanilang natural na tirahan is yung paghahanap po nila ng mga pagkain like yung mga rats, yung mga skinks, like yung mga ganyan po, ma'am. So, usually, sir, ano yung karaniwan na nililikasan o pinupuntahan po nila after na magambala o kaya naman po ay maapektuhan yung kanilang mga habitat, Sir Derek? Bali, sila, ma'am, since pumupunta po sila sa sa mga areas na may mga pagkain like yung mga rats nga po. And then sa mga dry, since basa po sila, pupunta po sila doon. So napaka importante po yung malinis na kapaligiran para maiwasan yung pagpunta ng mga ahas sa ating mga lugar. Sir, kapag ganito bang panahon, nagiging agresibo ba ito pong mga ahas na yun? Kasi syempre, lalong-lalo na yung mga nasiring habitat nila or hindi po nakalabas ng kanilang lungga ng ilang mga linggo, mas malaki ba yung possibility na makakagat po sila ng tao? Yes, ang characteristic naman po, ma'am, ng isang ahas is very docile po siya if hindi siya nasaktan or hindi siya nakaka-feel ng threat. Kumbaga pag hindi natin sila ginalaw, hindi naman sila aggressive, ma'am. So pag nasagi, Sir Derek, may possibility na mangagat siya at maging aggressive po siya? Yes po, ma'am. O yan sa mga huwag kayong humawak ng ahas kasi magiging agresibo po yung mga yan. Lalo na kapag malamig po yung panahon. Sir Derek, pero meron bang mga senyales na sa loob ng bahay possible na may ahas? Para sa kalaman ng ating mga listeners and viewers. Yes po, ma'am. May mga kasi tayo, may mga terrestrial na, marami tayong terrestrial na snakes. Usually, ito yung mga malalapit din sa mga forest. Pwede po silang pumasok sa ating mga residents or sa residential areas. Yes po, ma'am. So, ano yung dapat nating gawin, Sir Derek, kapag
nakakita tayo ng ahas. Siyempre, unang reaksyon natin, gusto natin, ma-corner o mapatay natin siya. Pero para po sa kapatiran ng ating mga kababayan sa proper way, kapag may nakita po tayong ahas, ano yung dapat nating maging action? So, pag nakakita po tayo ng mga ahas, wag po tayo matakot. Kung maaari po, lumayo tayo, i-secure natin yung mga kasama natin sa bahay, mga animals natin, mga alaga. And then, if hindi tayo confident na ma-identify yung ganitong klase ng ahas, pwede naman po tayong humingi ng tulong sa ating barangay, sa Senro, sa DNR, MDRRMC, and other rescue mga NGOs na nagre-rescue ng mga animals kung saan meron silang proper na parang handling. Alam nila yung proseso ng pag-handling, and meron silang capability na mag-handle ng wildlife, like yung snake. Sir Derek, yung mga ahas ba, sumasabay ba sa like tubig? Gumagapang pa rin sila kahit na may tubig, like sa mga baha? Kasi baka may mga lugar pa rin po tayong binabaha, baka naman maapakan ni Bongo Jazz yung isa ahas habang naglalakad po tayo sa tubig baha, Sir Derek. Yes po, ma'am. Pwede naman silang lumangoy. However, depende kasi sa klase ng ahas yan, ma'am. Kung terrestrial, sa land siya. Pero may mga coral snake naman tayo na sa dagat or water bodies talaga siya. However, most ng ahas naman is hindi siya pang tubig, pero kaya nilang lumangoy po, ma'am. Sir Derek, yung mga ahas ba, pumipili din ng kanilang pinupuntahan? Like yung mga mga non-venomous, sila ba yung usual na nakikita na nagstay sa loob po ng bahay? At yung mga medyo agresibong mga ahas ba, mas pinipili ba na magpunta ng mga kabundukan o pumunta po ng mga sanga, puno, Sir Derek? Sa ma'am, sa yung mga common naman sa sa habitat nila is yung, depende kasi sa food or diet nila yan, ma'am. Kunwari, rats, or yung mga rodents yung kinakain niya, yung mga maliliit na lizard, most, if nakapita sila doon sa area ng ganon, pwede silang mag-stay doon, ma'am. Okay, so... Yung mga naman, sa mga nire-release naman in forest, parang naman, hindi naman, most naman ng ahas is siya, ma'am, hindi siya aggressive, pag hindi naman siya nasaktan, ma'am. Parang tao din yan, no? Kapag hindi ka nasaktan, hindi ka naman magre-react, diba? Anyway, Sir Derek, baka meron po kayong mga paalala, panawagan sa ating mga kababayan regarding dito po sa ating tinatalakay ng paksa ngayong araw po na ito. Go ahead po, sir. So, siguro ang take home po na payo lang po namin is yung if hindi po tayo confident to handle yung mga ganitong klase ng ahas, hindi natin ma-identify, pwede tayong humingi ng if may encounter tayo ng ahas, pwede tayong humingi ng tulong sa barangay, sa DNR, and other NGOs na nagre-rescue ng mga ganitong animals for proper handling and turnover at saka disposition na rin po ng mga ganitong ahas. Okay po. Sir Derek, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-ingat po kayo, sir, and God bless po. Good morning po.